sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga kabataang waring hindi matuto? Ilang ulit nang nadapa, wala pa ring ingat. Ganito po ang naging karanasan ni Trixie sa ating dunang sa kanyang panahon. Oy, Trixie! Pumapasok ka na pala uli? Oo, Cindy. Ang saya ko nga eh. Dahil narito na uli ako sa university. Ang hirap ko yung mangunok at mag-alaga ng bata. Eh, sino nag-aalaga ngayon sa mga anak mo? Lalo na doon sa baby. Si Inay. Ay, naku, Cindy. Para talaga ako nakakawala sa hawla. Ang sarap ng feeling. Eh, yun nga lang. Grade 10 pa rin ako hanggang ngayon. Kasi nga, tagal kong nahinto. Kaya nga dapat, studies na lang yung asikasuhin mo this time. Wala na munang BF para makatapos ka ng high school. Inggit nga ako sa iyo eh. Malapit ka nang matapos sa college. Matatapos ka rin, girl. Sumunod ka lang sa payo ng parents mo. Ito naman. Ang tagal natin hindi nagkita tapos sisermonan mo lang ako. Ibahin na nga ang usapan natin. Ikaw talaga, oo. Ano naman ang gusto mong pag-usapan natin? May naging kaibigan ako super gwapo. Vic ang name niya. May handaan sa inyo bukas? Ay, oo, paring Rufo. Kaya magpunta kayo ng pamilya mo, ha? Anong okasyon? Hindi mo pa naman berde, Uy, taong ire naman, oh. Bukas na graduation sa college ni Cindy namin. Ay, oo nga pa. Graduation na ni Cindy nyo. Tama. Nakakalimutan ko. Buti pa kayo ni Tinding. Nakatapos na ang bunso nyo, samantalang si Trixie namin hindi pa rin. Uy, bakit? Nag-aaral na naman siya ngayon uli, di ba? Oo, pero mukhang hindi pa rin seryoso. Ha? Para bang hindi pa rin nadadala sa 2 ulit ng pagkabigo sa pag-ibig. Nakita kong magkasamang umalis sina Trix at Cindy. Babatiin ko nga sala, kaya lang ang layo nila eh. Ay, nagpasama sa anak natin si Trixie. May pupuntahan daw na birthday party yata. Ay, nako. Talagang yung anak ni Rupong yun, nakuha pang mag-party. Malamang na iniwan na naman niya sa mga magulang niya ang kanyang mga anak. Alam mo, Lucas, hindi ko talaga gustong ugali nitong si Trixie. Tigas ang ulo. Kaya siya napapahamak eh. Eh kasi nga hindi nakikinig sa magulang. Kung hindi nga lang kaibigan natin si Narufo, gusto ko sana iwasan ng anak natin si Trixie. Ay, Hindi siya magandang kaibigan. tama ka. Pero, huwag kang mag-alala, ha? Hindi naman niya naaakay sa paggawa ng mali ang ating anak. O ayan, katunayan, tapos na sa kolehiyo ang ating si Cindy, ha? Eh kasi naman... Mabait at masunurin ang ating anak, huwag kang mag-alala. Patuloy na lamang natin siyang papayuhan, paalalahanan, ha? Huwag niyang tutularan ang maling ginagawa ni Trixie. Kahit pa nga kaibigan niya yun. Galing kayo sa mall ni Vic? Oo, nagpasama ako sa kanya na bumili nitong damit na dala ko. Ay, alam mo, girl, pinamerienda niya ako. Tuwang-tuwa ka, ha? Siyempre naman. Alam mo naman crush na crush ko siya, hindi ba? Trixie, parang kaibigan lang, ha? Huwag kang masyadong mahulog ang loob mo sa lalaking yun. Ito naman? Bakit? Mabait naman siya. Feeling ko malapit na siya magtapat sa akin. Kasi baka mamaya,
matulad ka rin doon sa dalawang pinagkatiwalaan mo. Makalokohin ka. At sasaktan ka lang din ng Vic na yun. Salamat at pinagbigyan mo kung madalaw ka dito sa inyo, Cindy. Maayos ka naman nagsabi sa akin, Vic. At saka, hiningi ko rin yung permiso ng parents ko. Pumayag naman sila. Kaya, pinadalaw kita rito. Iba ka talaga. Hindi ka lang mabait at matalino. Mabuting anak pa. Ayoko mapahamak eh. Kaya lagi kong sinusunod yung pangaral ng mga magulang ko. Maswerteng magiging boyfriend mo. Wala pa sa isip kong pag-ibig. Sa ngayon, ang focus ko, pagkuha ng lisensya para maging ganap na teacher. Tsaka ako na lang iisipin yung pag-ibig. Pag may trabaho na ako. Sandali nga, Cindy. Ay, Trixie, ikaw pala. O, kumusta na? Ilang araw ka rin hindi nagpakita sa akin, ha? Huwag mo nga akong kumustahin. Traitor. Bakit ka naman nagsalita ng ganyan? Dahil yan ang totoo. Kala ko kaibigan kita. Yung pala traitor ka. Mga agaw. Nagkakamali ka. Wala akong inaagaw sa iyo. Huwag ka na magsinungaling. Inaagaw mo sa akin si Vic. Ang lalaking gusto ko. Ilang beses ko na siya nakitang dumadalaw sa inyo. Trixie, hindi kita niloloko. Oo, dumadalaw siya. Nagtapat din ng pag-ibig sa akin, pero hindi ko siya tinanggap. Dahil nga alam ko, gusto mo siya. At isa pa, wala akong damdamin para sa kanya. Sinungaling ka malandi. Ah! Dahil sa lalaking yun, sinampal mo ko. Wala kang kwentang kaibigan. Ayaw na kita makasama pa kahit kailan. Hindi mo dapat ginawa yun kay Cindy, Trixie. Sinaktan mo siya. Hiniya pa sa mga tao. Anong klase kang kaibigan? Kasalanan niya. Kaya ko ginawa yun. Pwede ba wag mo siya ipagtanggol? Hindi niya kasalanang dinadalaw ko siya. At lalong hindi niya ako inagaw sa'yo. Dahil wala naman tayong relasyon. Vic! Kaya wala kang karapatang saktan sino mang babaeng gusto kong dalawin. Sorry, Trixie. Oo, nakipagkaibigan ako sa'yo. Pero hanggang doon lang yun. At ginawa ko yun para mapalapit din kay Cindy. Ano? Gusto kong tulungan mo ako sa kanya. Dahil siyang mahal ko. Sama mo. Pinaasa mo lang pala ako. Hindi kita pinaasa. Wala akong ginawa o binitiwang pangako sa'yo para umasa ka. Isa pa, Trixie. Ang gusto kong maging girlfriend ay yung dalaga. Hindi yung may 2 anak na. Tumahan ka na, anak. Walang may tutulong sa iyo ang pag-iyak. Nakakaiya ako, itay. Nakakaiya. Anak, 2 beses ka nang nadapa. Niloko na mga minahal mo. Ngayon naman, nagmahal ka at nasaktan sa hindi ka naman gusto. Hindi kaya may nais ipahiwatig sa iyo mga pangyayaring yun, anak? Itay. Hindi kaya dapat kalimutan mo muna ang tungkol sa pag-ibig. Ituon mo ang pansin mo sa kinabukasan ninyo ng iyong mga anak. Napapabayaan mo na sila eh. Wala kang ginagawa para paghandaan ang kanilang kinabukasan. Tawarin niyo ako, itay. Nagbuhay dalaga na naman ako. Kaya eto, nasaktan na naman ako. May pagkakataong ka pa, anak. Bumangon ka muli. Aalalayan ka namin ng iyong inay.
Kumusta ang karinderya mo, Trixie? Okay naman po, Itay. Nakakatuwa nga po eh. Dahil mula po ng payagan ninyo akong buksan ito, malakas pa rin po ang kita ko hanggang ngayon. Mabuti naman. Salamat po sa inyo ni Inay ha, sa mga pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Ngayon, unti-unti na ako nakakabangon at nakakaipon. Nababantayan ko pa po ang mga anak ko. Ang kabutihan mo ang hangad namin, Trixie. Lalo na ngayong may mga anak ka na. Kaya sana, huwag ka nang magsayang pa ng panahon. Pangako po, Itay. Hindi ko na po ulitin pa ang mga naging pagkakamali ko. Ay, siya nga pala. Nakapasa na sa licensure exams for teachers si Cindy. Balita ko'y magtuturo na rin siya sa Manila. Ang galing niya talaga. Naabot na niya ang pangarap niya. Bakit hindi mo siya puntahan? Humingi ka ng tawad sa mga sinabi at ginawa mo sa kanya. At buuin niyong muli ang inyong pagiging magkaibigan. Nahihiya po ako eh. Sobra ko po nasaktan ng kaibigan ko. Baka hindi niya po ako patawarin. Anak, patawarin ka man niya o hindi, ang mahalaga, na ipadama mo sa kanya ang iyong pagsisisi at pagbabago. Maupo ka, Trixie. Salamat po, Aling Tinding. Sandali na lang. Lalabas na si Cindy. Nay? Sino po yung bisita? Uy, Ako, Cindy. Trixie! Ay, kumusta ka na? Eto, may karinderya na ako sa bahay namin. Yun ang pinagkakakitaan ko ngayon. Ay, Ikaw, balita ko, isa ka ng ganap na teacher. awa ng Diyos. Bukas nga ang alis ko papuntang Maynila. Doon ako magsisimulang magturo. Congratulations, ha? Ibig bang sabihin niya, hindi ka nagalit sa akin? Oo, pasensya ka na sa akin, ha? Naging makitid ang isip ko. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga ginawa at masasakit na sinabi ko sa'yo. Kalimutan na natin yun. Ang importante, magkaibigan na uli tayo. Salamat sa pangunawa. Ay, siya nga pala. Sana sa isang buwan, sa birthday ng bunso ko, narito ka. Ah, sure. Oo, darating ako. Pinaghahandaan mo na. Oo, wala mang ama-ama anak ko. Sisikapin ko naman maging isang ulirang ina sa kanila. Sa kanyang panahon, may mga pagsubok na dumarating upang imulat ang tao sa kanyang pagkakamali. Ito ang naging karanasan ni Glenda sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Kuya Rodolfo, buti inabutan mo ko. Bakit? Saan ba ang punta mo? May date ako. Doon ba sa nakita kong binatang kasama mo last week? Siya ba ang bago mong boyfriend? Oh, yes. Glenda naman. Parang anak mo na lang ang lalaking yun. Tingin ko nga kasing edad siya ni Gladys eh. Kuya naman, in love, age doesn't matter. We love each other. Kaya hindi importante ang agwat ang edad namin. Lolokohin ka lang ng lalaking yun. Gaya ng iba mong naging nobyo. Hindi magkakapareho ang mga tao. At saka, pwede ba? Kung magsalita ng ganyan, si Gladys nga, hindi pinag-iisipan ng ganyan ng boyfriend ko eh. Ibig mo sabihin, alam na ng anak mong tungkol sa batang-bata mong nobyo? Oo. Aba, Pero hindi pa sila nagkikita. Okay lang naman sa anak ko. Kahit kasing edad lang niya ang mahal ko. Basta ang importante, masaya ko, kung kuya. bakit kasi hindi ka na lang mag-asawa nang hindi kung sino-sinong nagiging boyfriend mo? O, edi lalo mahirap. Dahil kapag niloko ko, ay di hindi na ako makakahiwalay. Oh yes, Tito.
Nabanggit na po sa akin ni Mommy ang tungkol doon. Hindi ko pa nga lang nakikilala yung guy. At okay lang sa'yo na parang anak na ng mami mong boyfriend niya. Tito Rodolfo, mula po nang mamatay si Daddy, hindi na nag-asawa si Mommy. Ibinuhos niya sa akin at sa business namin ang panahon niya. Kaya ngayong malaki na ako, gusto ko naman syempre maging happy si Mommy. Kaya kung saan siya masaya, okay lang po sa Pero akin. Gladys, saksi tayo. Marami na siyang naging karelasyon. At niloko lang siya. Yak, lalo lang siyang lolokohin ng lalaking yun. Matalino po si Mommy. Kita niyo naman, kahit maraming nang loko sa kanya, hindi siya naapektuhan. Matatag pa rin siya. Kaya magtiwala na lang po tayo kay Mommy. Besh, anong masasabi mo sa binake kong cake? Delicious! Hoy, pwede ka na magtayo ng bake shop. Thank you. Alam mo, yun talaga plano ko. Ang mag-business na lang. Ayoko nang mamasukan pa. Ay, sandali. Dalan mo si Tita Glenda ng cake, ha? Para matikman naman niya yung gawa ko. Sure, tiyak na magugustuhan niya ito. Teka, Gladys, naipakilala mo na ba si Chito kay Tita? Ay, hindi pa nga eh. Bakit hindi pa? Nag-aalala kasi ako, Alma. Baka ayawan ni Mommy si Chito. Bakit? Dahil ba hindi siya mayaman? At wala siyang mataas na pinag-aralan tulad ng past boyfriend mo? Oo. Mabait naman si Tita. Sigurado ko maiintindihan niya yun. Kung ikaw nga, inuunawa mo siya eh. Kaya tingin ko, ganun din ang gagawin niya sa'yo. Ay, sana nga tama ka, Alma. Kasi talagang mahal ko si Chito. At ayoko siya mawala sa akin. O sige, Dexter, sa'yo na mga dilatang yan. Lagay mo na sa plastic. Ay, salamat, tol. Iba talaga pag mucho. Maraming masasarap na pagkain. Dapat kasi magkaroon ka na rin ng gatasan. Para marami ka na rin pera. Balak ko na nga rin yan, tol eh. Naiinggit na ako sa'yo eh. Galing ba yan kay Gladys? Hindi. Galing dun sa isa. Mabuti hindi sila nakakahalata na dalawa sila sa buhay mo. Tol, magaling ako magdala. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita. Para makapili ka ng mayaman. At kahit medyo matanda na, yung may asim pa. Para kahit paano, masarap naman ang lasa. Binalot niya pa talagang binili natin, ha? Para surprise. Sure ako na magugustuhan niya yan. Ang ganda yata niyan. And expensive pa. At sasabihin ko sa kanya, ang stepdaughter niya pumili nito. Salamat ka pala, anak. Saan po? Eh di sa pagsama mo sa akin. At higit sa lahat, sa pangunawa mo sa akin. Ako rin po nagpapasalamat sa inyo, Mommy. Dahil naintindihan niyo ang sitwasyon ng boyfriend ko. Anak, sa pag-ibig ang lahat ay pantay-pantay. Kaya hindi hadlang ang kalagayan sa buhay. Kahit pa edukasyon sa dalawang nagmamahalan. Tama nga si Alma. Very understanding kayo, Mommy. At maswerte ako dahil kayo naging mami ko. Uy! Nabola ako ng baby ko. No, hindi bola yun, Mommy. Taos po sa puso yung sinabi ko. Ah, sige na, okay na. Baka mamaya, mapaiyak mo pa ako eh. Anak, maiba ko. Kailan mo ipakikilala sa akin ang boyfriend mo? Ano kaya kung pagsabayin na lang natin, Mommy? Ipakilala niyo sa akin ang boyfriend niyo, then, ipakikilala ko rin sa inyo ang boyfriend ko. Tagal naman magbihis ni Chito. Baka nandun ang boyfriend ni Mommy. Sana naman wala pa. Ayokong malate kami. Chito! Ano? Hindi ka pa ba tapos? Baka kasi hinihintay na tayo ni na Mommy.
Nandito na ako, babe. Sorry. Natagalan ako kasi siniguro ko lang na pagpunta natin sa inyo, maayos ako. Para walang masabi ang mami mo. Mabait si Mommy. Kaya wala kang aalalahanin. At, ang polo niyan? Oh, bakit? Maganda naman tong polo ko ah. Oo nga, maganda. Kaya lang, may bigla ako naalala eh. Ano yun? Hindi. Wag na lang nating intindihin. Siguro kamukha lang. O, halika na. Umalis na tayo. Babe, ganda pala ng bahay niyo. Salamat. Mahusay ka palang mag-ayos ng bahay. Kami ni Mommy ang nagtulong na mag-ayos nito. Anak. Dumating ka na pala. Yes, Mommy. Kasama ko na pong boyfriend ko, si Chito. Chito, ang mami ko. Glenda? Chito? Ikaw? Wait, bakit magkakilala na kayo? Walang hiya ka. Ang lalaking ito ang boyfriend ko! What? Ano? Kaya pala suot mo ang pulong binili ko para sa boyfriend ni Mommy? Gladys, magpapaliwanag ako. Niloko niya tayo, anak! Bakit kailangan mangyari to, Chito? Bakit ang mami ko pa? Sorry, Gladys. Hindi ko alam. I hate you both. I hate you both. Bakit nangyari to sa ating Mami? Bakit iisang lalaki pa minahal natin? Mali ba ako sa pagpayag kong makipagrelasyon kayo sa kung sino ang gusto nyo? At si Chito, akala ko tapat siya sa akin. Yung pala may iba pa siya. At si Mommy pa. I hate you, Chito. I hate you. Galit ako sa inyo ni Mommy. Lalayo na ako sa inyo. Lalayo na. Mapapagod. Bakit? Bakit kailangan mangyari sa aming mag-ina to? Bakit kami pa ni Gladys dito? Ang sama mo. Niloko mo na ako. Pati ba anak ko? Itigil mo na yung paglalasing mo. Kuya, hayaan mo lang ako. Wala kang alam sa problema ko. Gusto kong makalimot. Alam ko na nangyari. Sinabi sa akin ni Gladys bago siya umalis dito. Nasaan ang anak ko, kuya? Nasa inyo ba? Wala. Na-aksidente siya. Anong sinabi mo? Si Gladys? Na-aksidente? Oo. Bumangga ang kanyang kotse sa isa ring kotse. Hindi. Kamusta naman ako, kuya? Anong lagay niya? Gladys, anak ko. Mommy. Ako nga, anak. Ano nararamdaman mo? Mommy. Medyo masakit pa ang mga sugat ko. I'm sorry, anak. Kung hindi ko pinatulan si Chito, hindi mangyayari sa atin to. Hindi ka madidisgrasya. Hindi naman po natin alam na dalawa para tayo sa buhay niya. Na
Niloloko lang niya tayo. Hindi ka na galit sa akin, anak. Hindi na po, Mami. Dahil nauunawaan ko na kung bakit nangyari sa atin ito. Para malaman natin ang panloloko ni Chito. Hindi siya karapat-dapat mahalin. Salamat, anak. Salamat. Tama ka, anak. Hindi siya dapat mahalin dahil wala siyang kwenta. Hindi niya tayo dapat masira, Mami. Oo, anak, tama ka. At huwag ka mag-alala. Magbabago na ako. Magpapakatino na ang mami mo, anak. Lilinisin ko na ang buhay ko. At higit kitang pahahalagahan, anak ko. Sa kanyang panahon, may mga kabataang napapahamak hindi lang dahil sa pagiging ulilang lubos, kundi dahil din sa kapusukan. Ito ang naging karanasan ni Jerry sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Maliit na naman ang binigay mong pera sa akin, Eljan. Paano tayo makakaipon nito para sa panganak ko? Ilang buwan na lang isisilang ko na magiging baby natin. Wala pa rin tayong ipon. Nagsisikap naman ako Binibigay ko sa iyo lahat ng kita ko sa pagbabantay ng sugalan ni mga akong. Ikaso nga sa ating dalawa palang kulang na yung kita mo. Paano pa pagdating ng anak natin? Huwag ka mag-alala. May gagastusin tayo. Mangungutang ako. Pag binayaran mo yung uutangin mo, wala ulit tayong panggastos. Ano ba gusto mong gawin ko? Tuparin mo yung pangako mo sa akin. Humanap ka na ibang trabaho, yung mas kikita ka na maayos. Nakakabanas ka naman Isa nga wala nga akong makita. Hindi naman kasi ako tapos kahit high school. Hindi rin ako maaaring magpasada ng tricycle dahil wala akong lisensya. Hindi rin ako marunong magmaneho. Paano na lang pala ang buhay natin? Ikaw, kapag hindi ka tumahimik, susuntukin kita! Salamat sa pagdalaw mo, Sally. Nabalitaan ko sa kapitbahay niyo na nanganak ka na last week. Ikaw talaga, hindi mo man lang ako tinawagan. Pasensya na. Hanggang ngayon kasi wala akong load Kaya kahit text, wala. Hindi ko magawa. Ganun ba? Nakita ko si Eljon kanina. Naroon sa tindahan ni Aling Simang. Nagiinuman sila kasama ang barkada niyang si Makmak. Kaya nga nainis ko lalo sa kanya Kulang na nga yung perang binibigay niya sa akin. Nakukuha pa niya magbisyo. Minsan tuloy, parang gusto kong pagsisihan na pumayag ako magsama kami. Oy, huwag kang magagalit ha. Pero talagang hindi ka dapat sumama sa kanya. Kasi ang bata niyo pa. Ikaw 17, siya 18 lang. Tapos wala pa siyang maayos na trabaho. Sana kasi sinunod mo na lang ang tiya mitring mo. Sana hindi ka naging pabigla-bigla. Charlie, ang pagkain natin. Lasing ka na naman. Sasabihin mo na naman, nilibre ka ni Makmak. Dahil nanalo siya sa sugalan, doon kina akong. Iyon naman talaga ang totoo Kahit magtanong ka pa kina mga akong. Kahit libre yan, Eljon. Hindi pa rin tama yung ginagawa mo. Ano? Dahil nagiging bisyo mo na yan Alam mo, darating
darating ang panahon, hahanapin mo na yung alak na yan. Hanggang sa wala ka na ibibigay na pera sa akin para lang makainom ka ng alak. Tumigil ka na, ha? Nagagalit ka dahil totoo yung sinasabi ko? O baka nga adi ka na nga dyan sa alak na yun eh! Piko, tumigil ka na! No. Ha? Ha? Ganyan ka pag napagsasabihan ka na anakit ka! Ayaw mo talagang tumigil, ha? 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 Ano? Ha? Hindi na lang ako sumama sa'yo. Ganito lang pala magiging buhay ko! Oh, Doming. Ito pang sopas. Salamat, Mitring. Ay, may nabalitaan nga pala ako tungkol kay Jelly. Ano yun? Naghihirap daw ng usong pamangkin mo. Marami ng utang sa mga tindahan sa lugar nila. Oh, naasahan ko na yun. Eh dahil bukod sa bata pa, walang maayos na trabaho yung sinamahan. Hindi lang yun. Para daw makakaya ng mag-ina, tumatanggap ng labada ang pamangkin mo. At nananakit pa raw ang Eljon na yun. Walang yang yun. Hindi na nga mabuhay ng mga isang pamilya niya, nananakit pa. Kausapin mo yung pamangkin mo. Naiwan na niya ang lalaking yun. Nang hindi na dumami pa ang anak niya sa Eljon na yun ba? Ay, paano ko kakausapin? Na hindi nga marunong humingi ng tawad ng batang yon. Pinag-aaral natin, sa halip na mag-aral, ayaw nakipagnobyo. Kaya nabuntis ng maaga. At ayun, nakipagtanan. O paano? Hahayaan mo na lang si Jelly sa ganong kalagayan? Jelly, Jamitring, ako na nagpunta dito. Kahit na nga mula nung sumama ka magtanan sa Eljon na yun hindi ka man lang makadalaw sa bahay. sorry po, Tia. Nahiya po ako sa inyo. Alam ko ang laki ng kasalanan ko. Nang mamatay si na inay at itay, kinupkup niyo na ako. Pero naging matigas ang ulo ko. Naging mapusok. Maagang nag-asawa. Hindi mo asawang lalaking yun. Hindi naman kayo kasal. Kaya pwede mo pa siyang iwan kahit na anong oras mo gustuhin. Tia. Jelly, hindi mo maitatago yung mga dinaranas mo sa kanya. Ayan may mga pasaka. Malamang sinaktan ka ng lalaki ngayon. Galit po siya sa akin. Nanghingian ko siya ng pambili ng gatas ng anak namin. Irresponsable. Nakuha pa niyang magalit at manakit, ha? Talaga naman tungkulin niya yon na pakainin yung anak niyo? Ay, nako. Iwan mo ng lalaking yun. Bumalik ka na sa bahay. Nagpunta pala sa inyo si Aling Mitring. Makmak. Kahapon, nakita ko siya nang papasukin ni Jelly. Kaya hindi na muna ako umuwi. Habang nasa bahay siya, masaya muna lang ako ng matandang yun. Ayos ka talaga, pare. Nakaiwas ka pa. Siyempre, ako pa. Mabuti lang hindi niya kinuha si Jelly at yung anak ninyo. Hindi ako papayag na iwan ako ni Jelly at ang anak namin. Bubugbugin ko siya ng gusto kapag ginawa niya yan. Ako mangiiwan sa babae. Hindi ako ang iiwanan ng babae. Jelly, bakit naka-empake ka? Saan kayo pupunta ng anak natin? Alis na kami dito. Iiwan ka na namin. Ano? Total, hindi ka naman nagbabago eh. Hindi kami mahalaga sa'yo. At saan ka pupunta? Ha? Sa tiyamitring mo? Hindi ka na tatanggapin, oy! Dahil ang tigas ng ulo mo at may anak ka na. Magiging pabigat ka lang sa kanila. Diyan ka nagkakamali, Eljan. Handa ang tiyahin ko na tanggapin kami ni Baby
at tulungan ako makabangon. Yun! Kaya pala mayabang ka na, ha? Mayabang ka na! Ha? Ano? Sama mo talaga. Wala ka. Halos na lang ako. Sinaktan mo pa ako. Mayabang ka eh! Kala mo kaya mo na ako? Pero ito na ang huling pananakit mo sa akin. Sa susunod na suntukin mo pa ako, sisiguraduhin ko masasaksak naman kita. Jelly! Nakakamatay yan! Talagang papatayin kita. Kaya umalis ka sa dalahanan namin ng anak ko. Oh, Chamitri, Jelly. iniwan na po namin si Eljan, Tia. Pero bago po ako nakaalis, nasaktan pa po niya ako. Nakakawalang hiya talaga ng lalaking yon. Ay, tama lang yan. Tama lang na iwan nyo na siya ng apo ko. Pitreng, sino ba dumating at... Jelly? Ako nga po, Chidomeng. Patawad po. Naging mapusok ako. Matigas ang ulo. Kaya sinapit ko yung kapalarong ito. Patawad po sa inyo ni Tia. Ay, huwag ka na umiyak. Tapos na yun. Oo nga. Tama ang tiyudomeng mo. Basta ang mahalaga, gusto mo nang bumangon ngayon sa nagawa mong pagkakamali. Walang iya ka, Jelly. Kala mo hindi ako makagaganti sa'yo. Naulaan mo lang ako sa kutsilyong hawak mo. Pero ngayon, patay ka na sa akin. Dahil hindi ka na bubuhayin nitong dalakong gasolina. Bubuhusan ko ng gasolina ang kwartong ito at saka ako sisintihan. Ayan, binubuhusan ko na. Ayan, naibuhos ko ng gasolina. Ngayon naman, sisindihan ko na. Mamamatay ka na, Jelly! Salamat naman na tinawagan mo rin ako. Eh, narito ka na pala uli kina Aling Mitring. Oo, Sally. 3 weeks na. Nagtitinda na nga ako ng ulam dyan sa harap nitong bahay eh. Para may kitain naman ako kahit paano. Pero sabi ni Tia, mag-aral daw ako ulit sa pasukan. Ba, okay yan. Ang bait talaga sa'yo ng tiyo mo, no? Ay, totoo yun. Ako lang talaga ang may kasalanan. Kaya ako, eto, dalagang ina ngayon. Kaya, alam mo, hindi ko na talaga sasayangin pang kabaitan nila sa akin. Talagang mag-aaral na ako mabuti. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa aking anak. Talagang dapat mong gawin yan. Dahil malabo ka na matulungan ni Eljan sa mga pangangailangan mo sa anak mo. Uy, alam mo ba nangyari sa kanya? Bakit? Hindi, ano ba nangyari? Sabi ng kaibigan ko na taga roon sa lugar nyo, hinuli daw siya ng mga pulis nung Makalawa. O bakit anong ginawa niya? Lasing na lasing, nagwala at sinunog ang bahay nyo. Ano? Ginawa niya yun? Oo. At sa galit ng mga tao na nadamay sa sunog, ayun, binugbog siya at ipinahuli sa mga pulis. Kaya ngayon, tsak na makukulong siya. Pinagdimla na talaga ng espiritu ng alak ang pag-iisip niya. Ay, salamat na lang sa Diyos. Nakahiwalay na ako sa kanya. At ngayon, ay handa ng magbagong buhay. Sa kanyang panahon, isang masamang ugali ang panlalait sa kapwa. Subalit marami pa rin ang ito'y ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Adeline sa ating dulang sa kanyang panahon. Ito ang magiging tulugan mo, Miriam, ha? Ayusin mo na yung mga gamit mo.
para makapagsimula ka na magtrabaho. Opo, Aling Adeline. Ma'am Adiling! Ah. Yon ang gusto ko itawag mo sa akin mula ngayon. Dahil hindi nyo lang ako basta kalugar ngayon. Katulong na kita. Naintindihan mo ba? Opo, ma'am. Gusto ko nga palang malaman mo, ha? Na ayaw ko sa tamad na katulong. Hindi po ako tamad. Dapat lang! Kailangan masulit yung pasasahod ko sa iyo. At saka isa pa, ayoko rin na sasabay ka sa amin sa pagkain. At iba rin ang pagkain mo sa pagkain namin. At isang beses sa isang buwan lang ang day off mo. Anong iniisip mo, Myla? Naaawa po ako sa bago nating katulong, Daddy. Kaumpisa pa lang dito eh. Pinakitaan ka agad ni Mami ng masamang ugali. Di ka na nasanay sa mami mo. Kaya tuloy walang magtagal na katulong sa atin eh. Dahil sa ugali ni Mami. Ewan ko nga ba. Mula nang umasenso tayo, nagbago rin ang ugali ng mami mo. Naging matapobre siya na dapat hindi ganon. Dahil dati rin siyang galing sa hirap. Kung sabihan niyo po kaya siya. Baka sakaling makinig sa inyo, Daddy. Lagi kong ginagawa yon, anak. Pero nagiging ugat lang yon ng pag-aaway namin. Ano ba, Miriam? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakapaglalaba? Pasensya na po, ma'am. Inuna ko po kasing linisin itong buong bahay para po maayos na pagdating ng mga bisita niyo. Ang sabihin mo talaga makupad ka. Tulad ka rin ng ibang naging katulong namin. Makukupad kumilos, mga tanga. Walang diskarte sa buhay. Sakit niyo naman po magsalita. Ano ngayon? Kung masakit ako magsalita. Ano? Lalabang ka sa akin, ha? Hindi naman po sa ganun. Ginagawa ko naman po lahat ng gusto niyo, ma'am. Ba't sumasagot ka? Aray ko po. Sumasagot ka pa? Busin ko yung buhok mo eh. Ikaw, ha? Wala kang karapatan sagutin ako. Katulong ka lang dito. Naintindihan mo? Kayo po pala, Ma'am Myla. May uutos po kayo. Wala, Miriam. Nakita't narinig ko ang lahat ng ginawa at sinabi sa'yo ni Mami. Kaya ito, kailangan kita ng pagkain. Ako, Oh, eto, kunin mo. baka mamaya pati kayo makagalitan ni Ma'am Adeline kapag nalaman ito. Nasa kwarto na siya. Kaya sige na, kainin mo na ito. Tiyak na gutom ka na. Ma'am Myla, maraming salamat po. Mabait kayo ni Sir Alfonso. Pasensya ka na sa mami ko, ha. Ang totoo, hindi rin namin gusto ang mga ginagawa niya. Mukhang nahihirapan ka na. Kinaaling Adeling, alak ka. Ang laki ng ipinayat mo. Mahirap po talaga yung trabaho. Pero, huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman po. Uy, sabi sa akin ng isa nating kapitbahay. Nalalakit daw ng katulong yung si Aling Adeling. Oh, O bakit ikaw sinasaktan ka ba niya? po? Ay, hindi po. Hindi naman po. Mas mabait nga lang ho kaysa sa kanya yung mag-ama niya. Ako, kung hindi lang ako na-disgrasya sa trabaho ko, makakaya naman kita papag-aralin, anak eh. At hindi mo kakailanganing mamasukan ng katulong. Huwag po kayong malungkot, titay. Opo. Kaya ko naman po yung trabaho ko. Ay, anak. Tsaka, aalis din naman po ako doon kapag nakaipon na ako ng pang-aral ko. Nakita ko, kinagalitan mo na naman si Miriam. Sinampal mo pa. Ay, nang bagay sa kanya. Hindi naman kasi siya marunong magtanda. Adeling, Oh, hindi porket tayo ang amo. May karapatan na tayong sakta ng mga katulong natin.
Tao rin silang may damdamin. Tumigil ka nga dyan, Alfonso! Eh bakit ba ang hilig mo ipagtanggol ang mga stupid ang katulong na yon, ha? Dahil sumusobra ka na. May kung pagalitan mo sila, hindi mo na iniisip na nakakasakit ka. Sinasaktan mo pa sila ng pisikal. Adiling, baka bumalik sa'yo ang ginagawa mong yan. Abay, matakot ka. Aling Adiling, babayaran ko rin ho pag sahod ko. Kailangan ko lang ho dahil may sakit ang anak ko eh. At kailangan dali namin siya sa doktor. Eh kung bakit naman kasi ang dami mong anak, Bobet? Liit lang naman ang sahod mo. Wala naman trabaho yung asawa mo. Tapos, gawa kayo ng gawa ng bata. Aling Adiling, Pati tuloy ibang tao, pinaperwisyo nyo. sakit niyo naman magsalita. Sana ho kung ayaw niyong magpautang, sabihin niyo na maayos. Mahinahon naman akong nakikiusap sa inyo eh. Kung ayaw niyo magpahiram, di wag. Yung ang dami niyo pa sinasabi. Pakatari mo, Aling Adiling. May araw ka rin sa akin. Hindi ako makatulog. Para ako nagugutom ha. Teka nga, punta ako sa kitchen. Gagawa ko ng sandwich. Hindi ko nagigisingin si Miriam para makapagpahinga naman siya. Ngayon lang siya makakatulog ng mahaba-haba dahil wala sina mami at daddy. Huwag kang sisigaw. Sino ka? Bakit ka pumasok dito? Pagkakataon ko na makaganti sa mayabang mong ina. Ano? Bitiwan mo ako! Tumahimik ka! Sasaksakin kita nitong hawak kong patalim. Wag! Marunong ka pala makiusap, ha? Hindi ka tulad ng nanay mong matara at mayabang. Bitiwan mo ako! Ano ko tanga? Magpapakasawa muna ako sa'yo tapos kukunin kong pera at alahas nyo. Wag! Wag! Halika! Wag! Ito po! Miriam! Hindi na siya gumagalaw! Patay mo yata siya! Mami, Daddy, mabuti dumating na kayo. Huwag ka nang umiyak, anak. Nakakulong na ang ulang niyang si Bobet. Ang sabi niya, nagawa lang niya yon dahil sa galit niya sa iyo, Adiling. Dahil sa mga masasakit at sinabi mo sa kanya. Alfonso, kasi naman... Maraming beses na kitang pinaalalahanan. Huwag kang ganoon sa ating kapwa. Tuloy, dahil sa ginawa mo, pati anak natin muntik nang mapahamak. Ay, patawarin niyo na sana ako. Mo, Mabuti na lang po. Dumating si Miriam. Iniligtas niya ako, Mami. Hinampas niya ng tubo yung lalaki may takip sa mukha. Kaya nawala ng malay. oo nga. Si Miriam na laging sinasaktan at pinagagalitan ng mami mo ang nagligtas sa'yo. Eh, nasaan nga pala siya? Pinauwi ko muna sa kanila para makapagpahinga sa nakakatromang pangyayaring ito. Kumusta ka na? Okay na po, ma'am. Wala na po yung kaba. Salamat naman. Miriam, gusto kong magpasalamat sa pagliligtas mo sa aking anak. Napakabuti mo.
Sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo, hindi ka gumanti sa aking anak. Amo ko rin po siya. At naawa po ako sa kanya. Isa pa, wala po sa akin yung pagganti. Salamat talaga sa'yo. At sana patawarin mo rin ako sa lahat na masasamang ginawa at sinabi ko sa'yo. Pwede kayang sa amin ka pa rin magtrabaho? Plano ko kasi tulungan kang makapag-aral sa kolehiyo. Ma'am Adelaide. Gusto kong ituwid ang mga pagkakamali ko, Miriam. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Sa kanyang panahon, hangad ng magulang na mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak. Ngunit may pagkakataong dahil sa hirap ng buhay, ang kaangyaang hanap ng anak ay hindi maibigay. Ito ang naging karanasan ni Claire sa ating dunang sa kanyang panahon. Wow! Ang ganda ng damit at sapatos na suot mo, Claire. Pati bag. Talagang maganda, Ate Donna. At mahal pa. Sigurado. Bili na naman sa'yo ni Armando mga yan. Ano pa? Hindi ko naman mabibili mga ito Sa kita ko lang sa pabrika. Oh, tingnan mo itong linoong. Bigay niya rin to. At expensive din. Sana naman tigilan mo na yung pagsasamantala doon sa mga nagiging nobyo mo. Pabili ka ng kung ano-ano sa kanila. Tapos iniiwan mo rin naman sila. Nakakasakit ka na ng damdamin. Ay, hindi totoo yan, ate, ha? Napapasaya ko nga sila Ano? Dahil sa mga nangyayari sa amin. Ano? Ibig mong sabihin? Na ibigay mo ng sarili mo sa mga naging nobyo mo? Ito naman, gulat na gulat pa. Ito na ang uso ngayon. Pambihira ka. Mamaya magbuntis ka dyan sa ginagawa mo. Hindi mangyayari yon. Dahil marami ng paraan para hindi magbuntis sa babae. Kaya huwag ka mag-alala. Masaya ako, Claire. At nakasama kita dito sa Baguio kahit na mga 3 days lang. Siyempre, ako rin. Ngayon lang yata ako nakarating dito. Kaya lang, hindi kaya magalit ang parents mo sa'yo? Bakit naman sila magagalit? Hindi na ako bata. Alam ko nang ginagawa ko. At saka hindi naman kita lolokohin. Handa akong paksalan ka, ha? Tsaka na lang natin pag-usapan yun. Ah? Halika, mamasyal pa tayo. Gusto ko makita ang lahat ng magagandang lugar dito. O, sige, sige. Ibili tuloy natin ang mga pasalubong ang pamilya mo. Thank you. Ang bait mo talaga. Dahil mahal na mahal kita. Oh, wag mo rin kalilimutan yung sinabi ko sa yung cellphone, ha? Dumating na ba ang kapatid mo? Opo, inay. Tulog na nga. Napagod doon sa haba ng biyahe mula Baguio. May mga pasalubong nga pala siya. Hindi naman kami interesado doon. Ang ibig namin ng tatay nyo, itigil niya ang masama niyang ginagawa. Ay nako, ilang beses ko na nga pinagsabihan pero ang tigas ng ulo, ayaw makinig. Hindi naman kasi siya marunong makontento sa kinikita niya sa trabaho niya. Kaya ginagamit niya yung sarili niya upang matikman ang layaw. Nag-aalala na nga po ako. Baka mamaya mapahamak siya sa kanyang ginagawa. Idalangin na lamang natin siya na sana imulat siya sa kanyang pagkakamali bago mahuli ang lahat.
Naku, ang dami naman tao rito. Saan pa kaya may bakanting table? Ayoko naman mag-lunch sa ibang restaurant. Mas masarap kasi ang pagkain dito eh. Excuse me. Naghahanap ka ba ng mauupuan? Oo. Ganun ba? Ayun ang place ko. Bakante doon. Wala kasi akong kasama. Doon ka na lang kumain. Ano kasi? Huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao. Gusto lang kitang tulungan kaya nilapitan kita. Ako nga pala si Walter. Ikaw, anong pangalan mo? Ang gwapo, di ba? Di ba, Nay, ate? Oo, gwapo nga. Mukhang mayaman. Talagang mayaman siya, ate Donna. Ganda ng kotse niya eh. Siya ba madalas mong kausap sa cellphone? Opo, Nay. Sinagot ko na ho siya. Kaming dalawa na. Ang bilis naman. Kailan mo lang nakilala? Mabait si Walter, ate. At saka mahal namin ang isa't isa. Alam ko na sa kanya ang mga katangiang gusto ko sa isang lalaki. Kaya hindi ko na siya pinahirapan pa. Oh, paano si Armando? Tinapos ko na po ang lahat sa amin. Ha? O paano kung makakita ka ng higit kay Walter? Iiwan mo rin siya? Ay, hindi Siya na talaga ang gusto ko, ate. Bata, gwapo, mabait, at mayaman. Hindi na ako maghahanap pa ng iba. Ano bang sasabihin mo sa akin, Voltaire? Ito naman, hindi mo na ako pinag-overtime sa public ang pinapasukan ko. Gusto kitang ipakilala sa daddy ko. Ha? Kailan? Ngayon sana. Ano? Ito naman, pampira ka naman. Binigla mo naman ako. Pasensya ka na. Pupunta kasi sa ibang bansa ang daddy ko. Magbabakasyon. Dahil na broken hearted siya. Kaya gusto ko bago siya umalis, makilala ka muna niya. Matanggap kaya niya ako? Mahirap lang ako. Hindi ka naman mukhang mahirap eh. Ang gaganda nga ng mga gamit mo. Ito naman. Siyempre, nagtatrabaho ako. Nagsisipag. Kaya nakakabili ako ng mga ito. Inaalis ko lang ang kabo mo. Don't worry. Mabait si daddy. Hindi siya matapobre. At payag siya kung saan ako magiging maligaya. Hi, Dad. Kasama ko na po ang girlfriend ko, si Claire. Claire, daddy ko. Ikaw? Ikaw ang girlfriend ng anak ko? Armando? Teka, magkakilala kayo, daddy? Kilalang kilala ko sa Walter. Sa siyang masamang babae. Daddy? Siyang babaeng humuthot sa akin. Ang sumugat sa aking damdamin. Armando? Claire, totoo ba ang sinabi ng daddy ko? Totoo ba? Walter, hindi ko alam na dati mo siya. Kung ganun, totoo nga. Pero mahal kita, Walter. No, At tapos ng lahat sa amin ng daddy mo. ang kapal ng mukha mo. Anak, palayasin mo siya dito. Hindi siya karapat dapat mahalin. Anak? Oh, bakit ka umiiyak? At nasaan ang nobyo mo? Bakit hindi ka na inihatid? Inay. Bakit ba? Ano ba nangyari? Nag-away ba kayo? Dinala po niya ako sa kanila. Ipanakilala sa daddy niya. At hindi ka natanggap ng daddy niya. Dahil mahirap tayo. Hindi po ako natanggap. Dahil ang daddy niya, si Armando pala. Ano? Galit na galit po sila mag-ama sa akin.
Ito na nga ba ang sinasabi namin? Na baka dahil sa banli mong ginagawa, masaktan ka, mapahamak. At nangyari na nga. Hindi ka kasi marunong makontento sa buhay na mayroon ka. Ano po ang gagawin ko, Nay? Ay, mahal na mahal ko po si Voltaire. Anak, ihanda mo na lamang ang iyong sarili at tatagan mo ang sarili mo sa anumang mangyayari. Hindi mo siya masisisi na kalimutan ka. Dahil sa ginawa mo sa kanyang ama. Inay, kumusta na po si Claire? Mababa na ang lagnat niya, anak. Mabuti naman po. Ilang araw din siya nagkasakit. Dinamdam niya ng labis ang paglayo sa kanya ni Voltaire. Hindi na siya tinawagan. Dapat din po maunawaan natin siya. Hindi talaga madaling tanggapin ang pangyayaring yun kina Claire at sa kanyang daddy. Sana maging aral na ito sa iyong kapatid. Claire, nakabihis ka. Oo, ate. Papasok na ako sa pabrika. Ilang linggo rin akong absent dun eh. Ayoko matanggal ako. Salamat naman. At mukhang maliwanag na ang isip mo. Alam ko namang akong nagkamali eh. Kaya siguro nangyari ito. Para mamulat ako. Kaya tinatanggap ko na. Anak, natutuwa kami sa narinig namin. Ang pagbabago mo talaga ang aming hangad. Patawarin niyo po ako, Inay. Itay. Sa hindi pagsunod sa mga pangaral ninyo. Dapat nagsikap na lang ako. Hindi ko sana sinapit ito. Malilimot mo rin ang iyong kabiguan, anak. Makakatagpo ka rin ng lalaking para sa iyo. Hingin mo lamang yun sa Diyos at makikita mo. Ibibigay niya yun sa tamang panahon.